Magandang araw sa inyong mga buddy. Andito po ako ngayon sa bukid ni tatay. Bibisitahin ko po yung kanyang pechay kung ano na ang lagay. At eto na nga po yung aking poging tatay. Nililibot niya po yung kanyang pechay. Bali isang linggo na lang to mga buddy at pwede nang tibain. At dahil napakainit ng panahon, eto nga po at nagpapatubig yung aking kapatid na palaging kasama ni tatay sa kanyang paggugulay. At eto nga mga buddy, dahil tuyuin po yung lupa dito, halos araw-araw po silang nagpapatubig. Masagip-sip po kasi yung lupa, matakaw sa tubig. Medyo may halong buhangin po kasi itong pinagtataniman ni tatay. Kaya mabilis po siyang matuyo. Pero wala namang nagiging problema doon mga buddy. Basta masipag kang magpatubig, maganda ang gulay mo. Nakita nyo naman mga buddy green na green yung gulay. Magilas talaga si tatay. Ang husay mag-alaga ng gulay. Sana all. Ayan, ito na nga po yung pechay ni tatay. Talaga namang malalaki na mga buddy. Medyo napasaktan lang po ng konti yung dahon niya nung mga nakaraang araw. Ano ba naman kasi mga buddy? Napakalakas ng ulan. Kaya hindi po naiwasan na yung dahon niya ay maparpar. Pero buti na lang mga buddy at nag-recover po yung dahon niya kahit papano. Kaya naman ito na po yung itsura niya ngayon. Napakamahal pa naman ng pechay. Chamba na naman si tatay. Ang galing tumiming. Palagi na lang. Sana all na naman. Napakabilis kumita dito sa pechay mga buddy. Kung matsatsambahan mo yung mataas na presyo, biruin mo isang buwan lang ikikita ka na. Gusto nyo bang malaman kung paano? Sige, sasabihin ko para sa inyo. Ang lakas nyo sa akin Ganito lang yon mga buddy. Kung halimbawa ay nagpechay ka ng 1 kilo, tapos umani ka ng 300 bags, sa 30 pesos per kilo, meron ka ng 90,000 sa isang buwan lang. Sabihin mo nang ang gastos mo 20 mil, di meron ka pang 70,000 na kinita. O di ba ang laki? Daig mo pa nag-abroad. Wala ka pang amo niyan dahil ikaw mismo ang amo. Ang galing no? At kung tatanungin nyo naman ako kung paano ang pagtatanim ng pechay mga buddy, abay madali lang din. Dahil ito pong pinagtaniman ng pechay ni tatay, sinibuyasan niya po ito. Hindi niya na po inararo. Ang ginawa niya, inisprayan niya na lang po yung mga damo para mapuksa ang mga ito. At nung natuyo na yung mga damo, sinuyod niya lang. Sinuyod niya ng sinuyod hanggang luminis. At pagkatapos nun, abay syempre hindi pa natatapos doon mga buddy, kayo naman. O di malinis na. Sa kanya pa lang po isasabog yung buto ng pechay. Ang style ng pagsasabog dito mga buddy, yun bang para ka lang nagpapataba ng sibuyas? O di kaya naman para ka lang nagpapakain ng manok? Siguraduhin lang na maganda ang pagkakahagis ng buto para hindi po siya mag-umpok-umpok pag tumubo. Saka wag masyadong makapal pag nagsabog kayo mga buddy. Nang sa ganun mas malalaki po ang aabutin niya. Pag makapal po kasi ang sabog, hindi po sila masyadong makakalaki dahil magdidikit-dikit na po sila. Kaya dapat katamtaman lang ang pagsasabog mga buddy para maganda ang pagkatubo at maganda ang paglaki. O di ba napakasimple? Ganun lang naman ang diskarte ng pagtatanim ng pechay namin dito mga buddy. Nakita nyo naman 2 kilo lang to pero ang luwang nang napagsabugan. Makakailan kaya yan? Kadalasan po kasi yung sinasabog niyang 1 kilo umaabot ng 600 bags. Ang dami Ang lupet. Ano kayang sikreto nitong tatay ko? May anting-anting kaya to? Padawat met uray baset. Ang presyo ng pechay ngayon mga buddy, naku po, ginto. Kaya naman swerte po ng mga nagpechay ngayon. Timing na timing sa presyo. Makapagpechay nga rin sa susunod, baka sakaling sumapul din. Makatikim naman ng jackpot. Abay pag nangyari yun magpapainom ako. No mamati ka. O paano ba yan mga buddy? Hanggang dito na lang po muna at alam nyo naman ang inyong buddy, napaka sobrang busy. Kaya naman hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat, mag-ingat po kayong lahat hanggang sa muli. Bye-bye!